dating Senador Coco Pimentel kinumpirmang naghain ng petisyon sa Korte Suprema para kwestiyonin ang naging desisyon ng COMELEC. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Supreme Court. First time niyang tumakbo, syempre nag-pay siya ng courtesy visit kay Chairman Georgie sa kanyang office doon sa Intramuros isang araw noong October. At tinanong niya si Chairman Georgie, Chairman George, mapapatupad ba natin ang lahat ng ating mga batas sa darating na eleksyon? Sabi ni Chairman George, ilan ba ang botante mo? Wow, what a question! Ang sabi ng kandidato ngayon, Sir, 300,000 po. At sabi ni Chairman Georgie daw sa kanya ay 300 million ang kailangan mong pera para Agoy! Yun po ang basehan ng kaso na isinampa namin sa Supreme Court. Dahil kapag matapos ang paglabas ni alias Rene na dating star witness ni Risa Hontiveros, matapos nga nitong bumaligtad ay lubusang kinabahan Senator Risa Hontiveros. Meron siya sinabi rito eh. Unang gusto lang natin iwanagin, pwede po ang proclamation in absentia, hindi po required, wala po sa batas na nagsasabi na ang isang tao hindi pwede maproklama dahil lamang sa wala siya o hindi siya present dun sa lugar kung saan siya nanalo o tumatakbo. Number one. Okay, dahil sinabi mo yan, Boss Amo Manager Georgie, bakit hindi nyo ginawang o bakit hindi nyo pinroklama si Tatay Digong? Sa'yo rin ang galing. Diba? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. COMELEC, humarap sa mga issue. Totoo kaya to. Humarap sa mga issue. Baste Duterte, acting mayor habang naka-detain si Tatay Digong sa dahig. Naku po. At ito alias Rene, naglabas na ng ebidensya. Yari ka ngayon. Baka may mas matinding ebidensya pa ang ilalabas. At Attorney Harold, may siniwalat na milyong-milyong bayad umano ito di umano ng mga kandidato para manalo. Wow! Bulgara na ito. Bulgara na ito. Sabi ko nga sa'yo, mahirap kalabanan na itong si Attorney Harold Respicio. Hindi ka tatagal dito. Milik-milik siya. Dahil pag nahalungkat, yung, ano ba tawag doon? Sinasabing yung hash dyan sa loob ng, magic na makina, sigurado may pagkakalagyan ka dito. Bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, like, share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po At kung hindi ka pa naka-like, pa-like na. Like na po at i-share mo ng bonggang-bongga. Alias Rene. Siwalat mo na lahat. Lahat ng natatago mong alas. Para itong si... Pangalan itong babae na ito. Si Virus, mahadlok na. At kilabutan na sa mga lalabas mong mga biruin mo, bayaran pala, no? Bayaran. Sobrang bayad ang nangyayari. Grabe. Grabe ang bayad na nangyayari. Ibang klase. Puro bayad na lang, bayad dito, bayad doon. Ano ang mga dapat? Nanggigigil na kami sa inyo. Tuloy natin to. Matapos ang paglabas ni alias Rene na dating star witness ni Risa Hontiveros, matapos nga nitong bumaligtad ay lubusang kinabahan Senator Risa Hontiveros. Nang gagalaiti nga sa galit si Hontiveros dahil bumaligtad ang kanyang witness na si Michael Murillo. Ibinahagi ni Risa Hontiveros na ubod umano ng sinungaling ang bumaligtad niyang witness na si Michael. Parang hindi naman sinungaling si alias Rene. Parang yun ata yung, di ba nagka-hearing kayo? Tama sa tama. Di ba may hearing kayo? Ba't ayaw nyo tanggapin na bumaligtad na yung inyong mga star witness? Ngayon, pag nagkasubuan ng ebidensya at mag-file ng kaso, itong kampo ni Pastor Kibuloy, nako po, yan ang mabigat na problema dahil ilang witness na ang lumalabas na meron talagang merong bayad. Nako.
Ito lang kung talagang totoo may bayad, saan ba pinasok yung pera? Madali lang naman i-trace yan eh. Saan ba transfer yung pera? Sige nga. Kung may pirmahan na nangyari, dapat kung ikaw ay isang witness, star witness, kung hindi man binang transfer, kung hindi Gcash, kung hindi ganito lang yun eh. Diba may pirmahan kayo? Sabi sa video, dapat, kumuha ka ng Xerox. Kumuha ka ng kopya mo na may pirmahan. Kung transfer naman sa Gcash, tinransfer mo sa bangko, meron naman papasok na SOA. Makakakuha ka nun sa bangko mo. Alias Rene, kaya asikasuhin mo kung saan pinasok yung pera para matrace kung kanino galing at kanino yung bank account na nag-transfer sa'yo. Empleyado pa ito ni virus o sino man. Kasi ang sabi, sa unang video, tauhan daw nito ni ate. Yung kumakausap dito kay alias Rene. Tuloy natin. Alias Rene, aniya, he was the one who asked us for money. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential... Talaga ba? Ganito lang din yan. Kung wala talagang, kung ang tawag niya, dinideny niya, kasi sabi doon sa video ni alias Rene, binahay siya sa kondo. May record din yan. Kaya mag-alala. Pwede sila magtanong-tanong doon sa kondo, kung tumira ba ito si alias Rene. Madali lang yan. Tapos, ngayon, tingnan kung sino may-ari ng kondo. Di ba, nag-statement siya, naglabas siya ng video na, parang sa kondo siya pinatira para sa kanyang proteksyon. Simplihan lang natin. Ganun lang yan. Lalabas at lalabas ang katotohanan na talagang binayaran. Si alias Rene. Nino! Alamin natin yan sa mga susunod na panahon. Witness and witnesses. He knew that, and yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. Agoy! It is a lie, and he knows it. At ngayong umaga, July 1, 2025, mayroon na namang panibagong video. Ayun si Michael Maurilio o alias Rene. Dito ay matapang niyang sinagot ang mga pagsada at mga papreskon ni Risa Ontiveros ang kanyang mga ipinresentang mga ebidensya kuno. Sa kanyang panibagong video ay inamin niya na 2019 pa siya huling nakapunta ng Glory Mountain sa Kingdom of Jesus Christ. Isa lamang daw itong pamamaraan na naman ni Risa Ontiveros upang makuha muli si Michael Maurilio or alias Rene upang siya ay patahimikin. Handa nga daw maglabas ng kaukulang ebidensya si alias Rene. Handa siyang patunayan na talagang si Senator Risa Ontiveros ang siyang pasimulo ng lahat. Agoy! Ito na. Mayor, ito binabanggit dito. Handa siyang patunayan na ito si Ma'am Amo Manager ang pasimuno ng lahat. Bakit? Bakit gusto niyang ipakulong si Pastor? Bakit kaya? Ano kaya ang nagawa ni Pastor dito sa babae na ito? Yan ang alamin natin. Lalabas ang tunay dyan. So, 3 taon na lang. Kung sakaling umusad ang kaso nila at ngayon mapatunayan, merong senador na makukulong. Naku po. Sa tansya nyo mga kasama, totoo kaya na ito ang pasimuno? Yan lang ang comment section. Yes! Totoo yan, Kuya Goods. No! Hindi yan totoo, Kuya Goods. Kayo ho bahala humusga. Kayo ho ang magko-comment dyan. Kaya mag-comment na kayo. Damihan nyo ng comment. Kay Pastor Apollo Kibuloy at handang-handa daw si Michael Maurilio sa anumang legal na proseso. Abangan ng buong detalye. Sa bagay, sanay na sanay ito si alias Rene o si Michael sa hearing, sa Senate hearing. Kasi
Biruin nyo, na ano niya na yan eh. Napagdaanan niya na yan eh. Ang problema nga lang, yung unang hearing, peke. Binigyan siya ng statement. At ang masaklap doon, binigyan pa siya ng bayad. Para idiin, si Pastor Kibuloy, si Tatay Digong, si BP Sara, sinama pa si Bato, sinama pa si Senador Bongo. Yun ang problema nito. Paano pagbalikan siya? Ito na, nagsisimula na si Alias Rene, kumakanta na. Mahirap nito pag kumanta ng kumanta at hindi na mapigilan. Di ba? Kaya yung isa nang galaitin na. Susumbong sa NBI. At sabi ni Amo Manager, kung sino raw nasa likod ng mga video na yan, mananagot. Ma'am, sabi nga dito ni Aling Lorraine, kung walang itatago, bakit magagalit? Kung paninira lang, bakit magagalit? Kung kritisismo lang. Bakit ang Duterte? Sige nga, isipin nyo. Kahit anong paninira gawin nila kay BP Sara, meron bang ganon? Nagdidemanda ba si BP Sara? Wala. Pinakulong na si Tatay Digong. Wala pa naman dinidemanda si Tatay Digong. Diba? Bakit ito inuunahan ka agad si Alias Rene? At doon daw sa mga nasa likod ng pagpapakalat. Wala hong pinapakalat. Yan ho ay nire-reaksyonan. Hindi naman kayo sinisiraan. Ayun lang ang problema ni Alias Rene. Merong isang expose. Kung halimbawa reaksyonista, magko-comment lang kami. Kung ano yung, di ba, yung nagaganap at nangyayari. Totoo naman eh. Di ba, nag-expose ito si Alias Rene? Sino in-expose? Di ba, kayo, di ba? Di ba, ang hirap sa inyo, pag kayo nasusukol, meron kayong banat, sabi ni Aling Ledesma. Galing mo, Aling Ledesma. Ang galing mo. Di ba? Totoo? Dito tayo kay Alias, kay Attorney Harold. Yari ka ngayon, milik-milik chair. Di ka tatantanan ito. Kasi alam niyo mga kasama, parang pinapakansila o pinapatanggal siya sa pagka-vice mayor. Parang kakasuhan siya. Dahil daw sa pag-expose nito ni Attorney Respicio doon sa laman ng makina. Bakit hindi halungkatin at magkaalaman, maglagay ng third party from US, third party from Europe, na magagaling dito sa mga hash code. Subukan nyo para magkaalaman. Nang hindi kayo nagtatago, sa saya ng amo nyo, sabi ni Aling Marie. Wow, Aling Marie! Galing mo din talaga. Tuloy! Si Big Boy Georgie, nakasuhan sa SC. Ng isang politikong... Bago to si Georgie. Magandang pangalan si Milik-Milik Georgie. Si Milik-Milik Georgie daw nakasuhan sa Supreme Court. Tuloy mo, attorney. Tumakbo sa Bohol, tumakbo siya bilang congressman ng 1st District ng Bohol. At first time niyang tumakbo, syempre nag-pay siya ng courtesy visit kay Chairman Georgie sa kanyang office doon sa Intramuros isang araw noong October. At tinanong niya si Chairman Georgie, Chairman George, mapapatupad ba natin ang lahat ng ating mga batas sa darating na eleksyon? Sabi ni Chairman George, ilan ba ang botante mo? Wow, what a question! Ang sabi ng kandidatong yon, Sir, 300,000 po. At sabi ni Chairman Georgie daw sa kanya ay 300 million ang kailangan mong pera para... Agoy! Yun po ang basehan ng kaso na isinampa namin sa Supreme Court. Dahil kapag papakinggan mo po yung statement na yun, ay parang nagsasuggest. Si Chairman George, nabayaran mo na lang ang COMELEC ng 300 million para manalo ka. Hindi po lamang chismis yan dahil po yan ay pinatotohanan ng petitioner na si Attorney Pizaras na tumakbong congressman. Yun, Yan po ay kasama ng kanyang affidavit, kasama ng petisyon, kasama po yan doon sa record ng court. At tatawagin po natin si Chairman Georgie, bakit niya sinabi yung bagay na yun. So far, ang explanation ni Chairman George, yun daw yung expected na magagastos during nung campaign. Ang problema, Chairman Georgie, ang bayad lamang or ang allowable lamang na gastos during campaign is 3 pesos para sa isang congressman na merong partido. In the case of Congressman in the case of Congressman candidate Pizaras at the time, 900K lang dapat yung sinabi mo. Pero bakit sinabi mong 300 million pesos? Kung yun din ang sasabihin niya sa korte, feeling ko hindi paniniwalaan yan sa korte, si Chairman Georgie. Kumusta po ang Reyna Mercedes? Yan po ba ay anong baluarte po ba yan? Ano ba yan? Solid North administration ba yan? Or dispalinghado na din, 50-50, 30-70, ano bang sitwasyon dyan, sir? Mga taga-Reyna Mercedes ay mga masasayahing taas po yung mga nandito. At itong bayan na to ay magiging pinakamagandang bayan sa buong Pilipinas. Tandaan niyo yan, panoorin niyo kami kung paano natin gagawing napakaunlad. Yun, the best! Bayan. Yung mga tao po dito ay maitim.
Marami po dito mga Ilocano. Wala pong Bisaya dito. Pero po, ang aming loyalty at ang aming fealty ay para sa katotohanan. Para sa tama. Kung ano po ang tama para sa ating lipunan, ano po ang tama bilang polisiya para sa ating politika, yun po ang kinakampihan ng mga taong bayan dito sa Isabela. Biyag tayo Nice. itong mga kasama natin dito mga balateros. Mga Ilocano din ito eh. Ako ay taga Ilocos, itong dalawang to, mga taga Mountain Province ito eh. Taga Cagayan kayo, di ba? Cagayan. Cagayan din, di ba? Yung inyong napakahusay na magagaling mga abogado sa Mountain Province, ano? Kaya si Atty. Respicio, makikita naman natin, di ba? Attorney, diretsoy natin yung inyong mga protesta dyan sa Supreme Court patungkol dito sa mga natin, yung mga, banat pa, di ba? Supposedly, i-guest sana natin yung Si Atty. Jordan, no? Si Atty. Jordan. Kamusta po ba yung ginawa ninyong doon, demanda at ano po ba ang buong kwento noon? Isalaysay natin ito para mas maintindihan muna ng ating mga nanonood. Si Big Boy Georgie, nakasuhan sa SC. Ng isang politikong tumakbo sa Bohol. Si Georgie. Ulit, hindi ko magets eh. Si Big Boy Georgie, nakasuhan sa SC. Ng isang politikong tumakbo sa Bohol, tumakbo siya. Okay, si Big Boy. Si George. Hindi ko kakanda-catch. Si Big Boy Georgie nakasuhan sa SC Supreme Court. So, meaning to say, may kaso na. Sino nagkaso? Yung isang kongresista na tumakbo sa Bohol. Yung nabalitaan na 300 million. Ang pangit nga naman. Ano ba natakbuhin mo? Congressman. Kailangan mo na 300 million. Ayun na, nagkalintik-lintik na. Kinasuhan na si Georgie. Congressman ng 1st District ng Bohol. At first time niyang tumakbo, siyempre nag-pay siya ng courtesy visit kay Chairman Georgie sa kanyang office doon sa Intramuros isang araw ng October. At tinanong niya si Chairman Georgie, Chairman George, mapapatupad ba natin ang lahat ng ating mga batas sa darating na eleksyon? Sabi ni Chairman George, ilan ba ang botante mo? Wow, what a question! Ang sabi ng kandidatong yon, Sir, 300,000 po. At sabi ni Chairman Georgie daw sa kanya ay 300 million ang kailangan mong pera para manalo. Wow! Yun po ang basehan ng kaso na isinampa namin sa Supreme Court. Dahil kapag papakinggan mo po yung statement na yun, ay parang nagsasuggest si Chairman George, nabayaran mo na lang ang COMELEC ng 300 million para manalo ka. Tama. Hindi po lamang chismis yan dahil po yan ay pinatotohanan ng petitioner na si Atty. Pizaras na tumakbong congressman noong nakaraang eleksyon. Yan po ay kasama ng kanyang affidavit, kasama ng petisyon, kasama po yan doon sa record ng court. At tatawagin po natin si Chairman Georgie, bakit niya sinabi yung bagay na yun. So far, ang explanation ni Chairman George, yun daw yung expected na magagastos during nung campaign. Ang problema, Chairman Georgie, ang bayad lamang or ang allowable lamang na gastos during campaign is 3 pesos para sa isang congressman na merong partido. In the case of Congressman in the case of Congressman candidate Pizaras at the time, 900K lang dapat yung sinabi mo. Pero bakit sinabi mong 300 million pesos? Kung yun Grabe, lang no? sa korte, feeling ko hindi paniniwalaan yan sa korte, si Chairman Georgie. Pero di ba ang isang COMELEC chairman impeachable na Oo. Bakit demanda sa Supreme Court ang inyong final? Impeachable po ang isang COMELEC chairman. Members ng commissioners ay impeachable. Pero para mag-start ng impeachment, kailangan mo mag-start sa House of Representatives. Ang dapat na mag-initiate niyan, isang member ng House of Representatives. Or pwede rin mag-initiate ang isang private na tao, pero dapat endorse siya ng isang member ng House of Representatives. So far, wala pang sumusuporta para sa isang impeachment sa mga commissioners ng COMELEC. Kapag meron nakikinig ng mga congressman ngayon dyan sa House of Representatives, kung gusto nung i-endorse yung impeachment na ipafile ni Atty. Harold Respicio, tawagan niyo lang ako. Madadraft agad natin yan. Yun! Pero habang wala pang congressman na gusto mag-endorse ng impeachment laban sa mga COMELEC commissioners na ito, nagsampa kami ng pinakamagandang paraan, legal remedy, para mapanagot ang lahat ng mga loko-lokong gumawa ng kamalian ng nakaraang eleksyon. At ang pinakamagandang venue na gawin yan ay ang Supreme Court. Dahil po, ilalagay kagad natin, may sasalang kagad natin sa pinakamataas na korte sa ating bansa. Mananagot kagad. They will be held to account para sa kanilang lahat. Naku, pag nagsama-sama ito si Congressman si Joey Uy. Ito si Congressman, ito si Atty. Harold at si Atty. Jordan, lalakas ang ebidensya laban dito kay Georgie. Sama mo pa yung mga disqualify nito. Isama mo pa. Talagang malakas na malakas. Nawa ng nakaraang eleksyon. Maririnig po natin yung mga opisyal na sagot ni Chairman George Garcia ng mga commissioner. Bakit nila ginawa yung mga bagay-bagay na yun? Bakit nila pinalitan yung software? Bakit nila pinakaialaman habang pinapadala mula sa ACM papunta sa mga servers? Lahat po ito, kapag papakinggan ninyo, maling-mali talaga. Ngayon, pakinggan natin yung kanilang mga palusot. Attorney, sinasabi nga niya, di ba, na parang hindi naman daw yun direktang pagsasabi na bigyan siya ng 300 million. Pero yun ba, ibig sabihin, hindi niya itinatanggi na sinabi niya yun? Hindi niya tinatanggi. Merong mga news articles na lumabas
nung isang araw matapos yung pag-file namin ng petisyon, ang tanging palusot niya lamang ay hindi daw yun ang ibig sabihin niya. Binaliktad daw siya, misunderstood daw siya, pero hindi niya tinanggi na nangyari yung meeting. Hindi niya tinanggi na sinabi niya na 300 million ang kailangan mo para manalo. Ang explanation niya lang is misconstrued daw si Big Boy, Georgie. At ang ibig sabihin lang daw nun ay kailangan mo ng 300 million pesos para legitimately magastos ngayong kampanyang ito. Pero sir, napakalayo niyan sa 900,000 pesos na allowable na expenses lamang ng isang kandidato. Tama. O, di ba? Huli sa bibig ang isda. Yan ang makikita natin at susundan natin yung usapin na yan pag nasimula na makasuhan. Actually, nakasuhan na nga eh. Sinampa na sa Supreme Court. Ngayon, pag nagsama-sama, saka merong mag-file sa Kamara o isang magrekomenda na isang congressman at ito ay gustuhin na impeach, pwede. Ayan si Atty. Respicio, 'di ba? Ay attorney rin yung attorney din yung inalok ng 300 million di umano. Wala na. Tas-tas na. Kaya ito ang sagot. Tama ba? O iba to eh. Pero ang sasagot dito, si Georgie. Oh, Georgie! Ano yung meron dito? 30, nagsimula na po yung termino ng ating mga hinalal na opisyal noong Mayo at naiproklama na kapag na-proclaim na, nawawala na sa jurisdiction ng COMELEC, liban na lang kung may pending na kaso. So sa kaso po ni former President Rodrigo Duterte has been proclaimed in absentia, although parang he hasn't taken his oath of office, no? And we're not seeing that he's going to be released anytime soon from the detention facility. Hindi ko alam yung kakayahan niya to govern while in detention. So itong the matter is out of your hands. It's up to the DILG po na to decide kung ano po ang mangyayari, Chairman. Yes, Ma'am Ali, Ma'am Pat. Una gusto lang natin iwanagin, pwede po ang proclamation in absentia. Hindi po required, wala po sa batas na nagsasabi na ang isang tao hindi pwede maproklama dahil lamang sa wala siya o hindi siya present doon sa lugar kung saan siya nanalo o tumatakbo. Number 1. Number 2, kahit naman po hindi siya nakaboto o hindi po niya naiboto ang sarili. Rita, taka lang meron siya sinabi dito eh. Ma'am Ali, Ma'am Pat, una gusto lang natin iwanagin, pwede po ang proclamation in absentia. Hindi po required, wala po sa batas na nagsasabi na ang isang tao hindi pwede maproklama dahil lamang sa wala siya o hindi siya present doon sa lugar kung saan siya nanalo o tumatakbo. Number 1. Okay. Dahil sinabi mo yan, Boss Amo Manager Georgie, bakit hindi nyo ginawang o bakit hindi nyo pinroklama si Tatay Digong? Sa'yo rin ang galing. Diba? Pwedeng maproklama at wala kayong rules sa COMELEC. Bakit hindi naproklama si Tatay Digong? Ano nangyari? Sige nga, pakisagot. Kayo mga kasama. Ito video niya ito mismo. Ano nangyari? At hindi nila pinroklama si Tatay Digong. Bagkus, si Baste ang naproklama. Okay naman yun, walang problema tayo doon. Pero mas maganda, ayun, kung sino yung nanalo, proklama nyo. Ganon din naman mangyayari. Magiging acting din naman si Baste. Pero, siyempre, mas maganda, iproklama na muna nila at magdi-decide si Tatay Digong na ikaw na lang Baste. Walang ganun eh. Tuloy. Number 2, kahit naman po hindi siya nakaboto o hindi po niya naiboto ang sarili niya, pwede pa rin po siya na mahalal. So after po ng proclamation, nawawala po ang jurisdiction, Ma'am Ali, Ma'am Pat, sa Commission on Elections at ito po ay napupunta na sa DILG. Sa DILG naman po, para makapag-assume, mukhang kinakailangan nila yung tinatawag na Certificate of Proclamation. Number 2, yung pong certification na galing sa amin na ang taong yan, ang kandidatong yan, ay nakapag-submit ng SOSE. At number 3, yung pong out of office. And therefore, pagka po wala yung isa sa mga yan, ay hindi po nila pinapayagan na makapag-assume yung isang kandidato. Ngayon, kung hindi po nakapag-assume yung isang kandidato... dahil walang ganun requirement si Tatay Digong. Kaya hindi na proklama. At ipinaubaya nyo sa ILG. Sa bagay, kaya pala nakapag-decision agad yung ILG secretary na hindi mapoproklama si Tatay Digong. At susubok kong kausapin yung ICC para iproklama ay hindi rin nagawa. Okay, buti na lang nanalo rin si Baste. Dahil kung hindi, hawak na naman nila ang Davao. Kaya buti na lang si Baste nandyan to the rescue. At yung isang pamangkin na si pangalan ba ito? The second yun eh. Duterte rin yun, the second. Yun, magagaling na Duterte. Kaya, mga Duterte, huwag niyong bibitawan ng Davao. Dahil pag napasok yan ng Durobo, lalo na yung kumalaban sa inyo. Tanyo, gabinete ni Tatay Digong yan, kinalaban si Tatay Digong. Diba? Ito po
ay local government and therefore meron pong rule on succession. Pagka po hindi pa nag-qualify yung mismong nanalong mayor, pwede po yung vice mayor ay non-acting capacity ang manunungkulan muna bilang nakaupong punong lungsod ng naturang lungsod po. Oo. Ayun, sabi mo nga. So in this case, yung anak na si buti na lang Duterte. kamag-anak niya. Diba? I'm very interested dito po sa kaso po Buti na lang si Basti nandyan. Kung hindi, pinasok na ng Dorobo. Buti na lang, sabi ng mga news anchor, buti na lang, andyan yung anak. Ewan ko ba dito sa Georgie? Abante versus Uy. Kasi yan pa. talagang, yun nga, yung parang the line of succession doesn't... Abante versus Uy. Bakit ba gustong-gusto mo maupo yan si Atras? Ano ba yung binayad ni ano ba yung ano ba yung pinagsamahan nyo ni Atras? Bakit gustong-gusto mo maupo siya? Hindi nga pwede sabi ng korte. Bawal ang second placer. Tsaka hindi rin siya nanalo. Wag na ipilit. Ngayon, parang kahapon ata, parang mag-ano sila ng motion or petition. Hindi ko pa sure Pero parang ganoon yung pagkakabanggit doon sa video. Apply here, no? Kasi nga congressman ang posisyon. So paki-clarify po, Chairman George, kung bakit po hindi talaga base po sa COMELEC, naglabas na po kayo ng desisyon na hindi talaga po makakaupo po si Uy bilang kongresista po ng 6th District ng Maynila. Kasi Abante po, Congressman Abante po ang uupo. Ma'am Pat, marapati niyo po. Ang hirap Unang atake pa lang, ang hirap na kagad ba? Ang hirap aminin. Ang hirap magsalita. Ulit Bakit hindi raw si Congressman Uy ang pa-open? Bakit gusto niyang pa-upuin? Ito si Atras. Sagot. Congressman Abante po ang uupo. Ma'am Pat, marapati niyo po, hatiin ko lang yung dalawang issues po. Yung una ay bakit po desisyon ng COMELEC and Bank na sabihin na hindi dapat makaupo ang respondent Chua Uy. Sabi po ng COMELEC and Bank, ako po hindi na sapagkat tayo may participation dati bilang professional relationship sa isa sa mga parties. So sabi po ng COMELEC majority, hindi daw po pwede makaupo si Chua Uy sapagkat hindi siya natural born Filipino citizen. Grabe naman kayo. Dito nga pinanganak, hindi pa natural born Filipino citizen. Yun nga tumira dito na 10 taon. Sabihin natin, ibalik na lang natin sa ibang bansa. Nag-migrate ka. Nag-migrate ka ng Australia. Nakuha mo yung residente mo. Hindi ka umuwi, nakuha mo yung PR mo. Hindi ka umuwi, nakuha mo yung citizen mo within 7 years. Citizen ka na. Bakit dito hindi? Labo sabihin natin, balik natin, sa Amerika na lang. Di ba ganun din? Tapos ngayon, magpapile ka, papalitan mo yung passport mo, nakalagay na doon, US citizen ka na. Australia citizen ka na. Dito hindi pwede kahit dito ka pinanganak at nagkaroon ka na ng issue, kuno. Diba? Hindi pa upuin sa club. Ibang klase. Sir Uy, kung narinig mo si Atty. Respicio, magtandem kayo para, alam nyo kasi pag ito pa rin ang umupo sa 2028, itong si Georgie, sabi ni Atty. Respicio. Wala ka talagang aasahan. Po dyan, ang requirement po sa ating saligang batas para maging kongresista, dapat ikaw ay isang natural-born Filipino citizen. And therefore, ang tanong kung sino po ang pauupuin. Medyo may komplikado lang po ng konti sa sitwasyon ng komisyon dito sa bagay at sa kaso na ito. Kalalabas lang po ng desisyon ng Korte Suprema doon po sa kaso ng Mangungadatu versus COMELEC na kung saan inabando na po kasi ng Korte Suprema yung pong doktrina sa second placer. Ang ating po kasing doktrina na yon, sinasabi kapag ka sa isang cancellation ng candidacy, lumabas ang desisyon pagkatapos ng eleksyon, pero kahit nanunungkulan na, ang makakaupo ay ang second placer. As if hindi daw po naging kandidato yung first placer. Ngayon po, base sa bagong doktrina ng Korte Suprema na inabandon yung unang doktrina, ay kahit ito'y cancellation ng candidacy, kahit ito'y disqualification, wala nang distinction. Basta lumabas ang desisyon ng COMELEC o ng sino mang korte na mas mataas na korte, na tinatanggal yung nanalo, yung nakaupo, ang makakaupo po, succession. Yung kung sino ang vice mayor, kung sino ang vice governor, yan po ang mangyayari succession. Whether cancellation, kahit na ang issue ay citizenship, ang issue ay age, residency, registration bilang botante. Ibig sabihin, hindi makakaupo ngayon ito si Atras. Ayan na yun ang pagkakasabi nyo wala na yung second placer. Pero hindi pa tayo sigurado dyan, makasama. Baka mamaya, joke-joke lang yan. Meron sila sariling rules. Sabi ni Aling Ledesma,
Wala naman silang tinama na, di ba? Wala silang sinunod eh. Tsaka ang issue dito, eto si si Uy, Pilipino ito. Bakit ba pinagpipilitan nyo na ibang lahi ito? Bakit ayaw nyo maniwala? O, kagaya yung isa, ito mapunta tayo dito sa kabila. Kawawa naman itong si Chodoro. Bakit? Kuya Goods, anak ng tipaklong, ayaw pa rin tumigil ni Teltel. Oo, sabi ni Teltel, magpapile siya ng petition. So, questionin niya ang Comelec decision. Pimentel files petition at SC to question Comelec decision on Chodoro proclamation. Wow. Ayaw niya tumigil. Saklap, no? Dating Senador Coco Pimentel, kinumpirmang naghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang naging desisyon ng Comelec. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Supreme Court. Balita ito Sabihin niya naman, hindi tayo nagpe-fake news. Balita ito. At tayo ay nagre-reaction lang. Diba? Hindi ito fake news. Yung iba kasi gawa-gawa kwento. Steve Raz. Ito hindi kinumpirma ni dating Senador Coco Pimentel na naghain sila ng petition for certiorari sa Korte Suprema para questionin ang naging desisyon ng Comelec Anpang na pumabor sa motion for reconsideration ni Marikina 1st District Representative-elect Marcy Chodoro. Sa text message, sinabi ni Pimentel na ibinatay ang petisyon sa umano'y grave abuse of discretion ng Comelec. Naniniwala si Pimentel na sila inaantala at biniligtad ng Comelec dahil hindi umano pinansin ang kanilang ebidensya at mas pinaniwala ng mga aligasyon. Pinaliwala rin umano ng Comelec ang ilang provision ng saligang batas. Nagbabala si Pimentel na delikado kung magiging president ang naturang desisyon dahil maaaring magtuloy ito ng kaguluhan sa mga susunod na halalan. Kanina, naglabas na ang Comelec Anbang ng Certificate of Finality at Entry of Judgment para sa proklamasyon ni Chodoro bilang kinatawan ng unang distrito ng Marikina. Agoy! Iyak ang mama, dahil wala ng pwesto, pinagpipilitan ng sarili, kunin ng pwesto kahit hindi naman siya ang nanalo. Ayun ang sabi sa video. Diba? Bakit ka pa magpapile? Talo ka naman. Kung umabot kayo sa video natin ito, saan lugar ka man, shoutout sa'yo ng bonggang-bongga Saka paki-like and share ng video natin Hanggang sa muli. Bye-bye!